Bago po tayo magsimula mga kababayan, gusto ko po muna sa inyong ibahagi ang isang good news na nabasa ko ngayong umaga. Sabi po dito sa balita, ayon po kay PBBM, Toyota's 5.5 billion pesos investment for New Tamaraw to impact Philippine transport MSMEs. So malaking tulong po ito sa transport ng bansa natin at saka sa ating mga negosyante. Panigurado ang investment na ito ay makakapag-produce ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. So good news po yan mga kababayan. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong isang live na ginawa ng mga DDS. Alam niyo po, ito po yung araw-araw na ginagawa nila na para po sa akin ay araw-araw na pag-atake na ginagawa nila kay PBBM. Nakikita ko po ito, palagi po silang nadadaanan at sa akin pong palagay, ito po yung paraan nila para meron silang pang-araw-araw na pag-atake na ginagawa kay PBBM. No? So pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. At mamaya ipapakita ko po sa inyo ang iba pang mga content na nakita ko na ginagawa nilang pag-atake kay PBBM at sa ating gobyerno. Para po sa akin ito po ay orchestrated or isang malaking, siguro may tuturing nating grand orchestra na pag-atake kay PBBM at sa kanyang administrasyon. Dahil ang dami pong content at iba't iba po, no? Yung iba troll account, yung iba legit account na ginagawang pag-atake kay PBBM. Pag-usapan po natin mamaya yan at mag-isip tayo ng paraan kung paano natin to tutugunan. Ano? So ito po, yung una, pakinggan natin yung video at ating pong pag-usapan. Ito na po. Eh, yung bangag nyo asaan? Tanga-tanga. Gago ka. Correct. Hirap nga ang sumasagot si bangag sa interview. Magsabi pang gano'n nga, Manghihirap palugahin muna natin ang tubig. O, ipababa mo na ang tubig bago magbigay sila ng ayuda, bago mag-rescue. Hindi nyo ba yun alam? Sa Mindanao, manghihiram ng rubber boat. Ay, ang respeto namin nakadepende sa taong kaharap. Correct. Sa taong nakakausap. Oh, tama na. Sinagot na namin. Wala kang pakialam. Live namin to. Bumaba ka dyan kung ayaw mo. Yes! Wala kami pakialam. Ganyan mo gawin namin. Masasamang ugali namin sa mga bangag. Huwag kayo magalit kung ganyan ginagawa namin sa photo ni BBM. Okay? Huwag ka magalit. Huwag ka magagalit. Eh, ang dami yung sa Sara namin eh. Wala kami pakialam. Wala kami pakialam kung presidente siya. Wala kaming pakialam sa iyo. Protesta na kami. Wala Bumaba kami na siya. pakialam. Resign, Wala baby. kami pakialam. Wala Isip kami mo. pakialam. Wala kami pakialam. Ay, bakit ako Kasi magmura? nagbabayad kami ng tax. Bakit Malaki ako ang tax magmura? sa aming mga OFW. May pakialam kami. Wala kang pakialam kung magmura ako. Ay, dapat lang. Bakit? Wala kami pakialam kung magmura kami sa'yo. ako. Bulod kami kay Bangag. No way. Anong gusto mo? Bakit natutuwa ba kami sa ginawa ni Bangag? Hindi kami high blood. Yung tanong mo ay hindi tanong. Kung Tingnan yung lang bangag nyo natin. wala ng supporters, gago ka. Tingnan lang natin kung Binabaliktad babagsak niya na lang ang yan. Sara namin. Ay, wala kami sakit. BBM mo Bangag. Kiki. Let's see how. Let's see how. Let's see how. Kayo na lang mga uto-uto, mga bangag. Kayo na lang mga uto-uto, naniniwala kay Bangag. Iyo. Diba? Ako magtanong Sa sa'yo. Bicol may bagyo. Sa Magtanong Davao ako sa'yo, ng bakla. rubber boats. Ano bang ginagawa ni BBM ngayon nga baha? Ano bang ginagawa ni BBM ngayon? Ano na bakla? Baklang inutil. Ano na? Ano bakla? Sa Bicol Anong may ginawa ni bagyo. BBM ngayon? Ba't kayo sa Na maraming Davao baha ng ngayon dyan sa rubber boats? Pilipinas. Saan yung budget ninyo? Na bilyon sa nagsasabu. Siyempre, nandiyan sa Inday yung pagbigay na ayuda. Nakakahiya ang bilyon, trillion na budget sa kalamidad. Where na? Saan na? Saan na? Sa Bicol binagyo, sa Davao namiram ng rubber boats. Oh my God! Bangag kasi. Hindi fake news Ikaw ang yan, fake bakla. Desperado. Ang mga bangag Anong hindi desperado. manalo, bakla? Yung BBM yung drogadis. Yan ang hindi manalo. Bangag! Di marunong mag-presidente. Di marunong mag-presidente. Inotel! Wag bangag! Presidente, walang utak! Pinatunayan niya yung sinabi ni Sarah, ang bilis. Pinatunayan agad yung sinabi ni Sarah na wala talagang puntang presidente. Pinatunayan niya talaga. Hindi daw nagpibig kay Sara, hindi daw marunong mag-presidente. Presidente, walang alam. Ayaw pa ibigay sa vice president.
Correct. Sabi Control. Bangag Inosel. Bangag walang alam. Presidente walang alam. Presidente, hindi marunong mag-presidente. Kawawa Kinain na yung utak ng shabu. Luto na sa shabu. Ang alam lang kasi Wag BBM, kami. ngiwi-ngiwi. Kaya, Yan si bakla, ngiwi-ngiwi din yan. Todo huwag support mo ng kaming, huwag presidente mo na walang kaming, huwag mo kwenta. kaming kalabanin. Bangag Basta na na yun. yung bangag dyan. Bilyon, Presidente bilyon. walang utak. Oh, nilubot nga na lang si Elisa kasi walang kwenta na tong first lady na to, isang adik na to. Magpulbro Oh, na lang diba? kayo, hoy. Kaya nga, pulburo na kayo doon. Buti pa sa inyo. O ano pa? Tulungan nyo na si gusto mo? BBM Drug mag-repack lord at sa mag-deal. Malacanang. Sa Malacanang, nahuli ang drug lord. Ibig sabihin, Kaliwala. may drug user. Iyan nga si Sara Duterte at saka si Bato nauna pag namigay doon sa Bicol kaysa presidente mong bangag. Gago ka Oh, ba? si Sara. Yung Duterte, yung ano nyo, yung BBM nyo, saan? Walang nagawa. Sira ulo. Nakakahiya yung nakakahiya yung BBM mo. Alig ka na lang. Pumunta pa rin para mag-relax sa Germany. Ay, bakit? Bakit wala ka siyang karapatan magsaya? Pumunta Bakit? ng kasal para Bakit? iwasan yung Oh, bagyo. yung presidente mo nga. Yung presidente mo nga, nag-lose yung pera. Gusto niyang maging presidente, walang Magsalita awa. kayo, akala niyo. Kung perfecto na kayo mga inutil na bangag. Kaya Huwag mo inutil nang na bangag. linisin yung ano ng marunong na bangag. BBM, Makipagsabu ka sa kanya. Gusto niyo, sana walang awa. Sana BBM bangag. BBM bangag. Mama kay BBM bangag. Batak kayo. Hindi nakasinggot. Kasi visit si Nababaliw kayo kasi dahil nahuli na yung business ninyong drugs. Ayun mga kababayan, dinig na dinig nyo naman po yung mga pinagsasabi nila, yung mga ginamit nilang salita na talaga pong below the belt, no? Mga hindi katanggap-tanggap na salita at saka pang-iinsulto, panlalait, pambabastos po kay PBBM. Actually, hindi lang po si PBBM ang ginagawa nila ng ganyan. Pati po sa Atty. Lenny. Pero hindi po tayo magpo-focus sa ginagawa nila kay Atty. Lenny. Pero bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Kagaya po nito, post po ni Maricar Serrano, di ba? Kung matatandaan natin, nakita si PBBM at si Atty. Lenny sa Bicol. Dahil nga po bumagyo, ang post po ni Maricar Serrano, sa pagkakaunawa ko, gusto niyang palabasin na, ayan, sabi niyo dyan, may balat sa, basahin na lamang po. At yung isa naman ay may balat sa puwet. Ayan, nakita niyo naman kung sino po yung mga personalidad na andyan. Sa akin pong palagyan, tinutukoy niya na may balat dito ay si PBBM at saka si Atty. Lenny. Kagaya po ng binahagi ko sa inyo na isang live na narinig ko sinasabi nila, kaya nangyari yung nangyari sa Bicol ay dahil minalas na karma because nagpunta doon si PBBM at saka sa Atty. Lenny nagkita. Or yung iba sinasabi, yung narrative kasi taga doon sa Atty. Lenny, kaya minalas. Nakakasama po ng loob dahil pati po yung sakuna, ang dami na biktima, pinupolitika po nila, pinupoliticize nila na imbes na magtulungan tayo mga kababayan. So pinapalabas ng post na ito, in my opinion, ay malas po sa Atty. Lenny at saka si PBBM kaya nangyari yung nangyari sa Bicol. Which is hindi po totoo mga kababayan. So again, ang inaatake po nila is yung mga taong nagtutulungan, yung mga pinuno natin na gumagawa ng paraan para matulungan ng mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Yung pong inaatake nila, no? Siguro kasi, hindi ko alam kung gusto nilang pagtakpan yung pumunta ng Cebu para umattend ng kasal sa gitna na may binabagyo, no? Or yung pumunta ng Germany dati na may binabagyo din. Kaya yung mga taong nagtatrabaho, ang gusto nilang ngayong bigyan ng pangit na imahe, mga kababayan. Again, hindi lang po si PBBM, pati po sa Atty. Lenny nakakaranas po ng pag-atake at pang-iinsulto sa mga DDS na ito. Pero magpo-focus po tayo kay PBBM. Ano po? Ito pa, mga kababayan. Tignan nyo. Sabi niya dito, si Tatay Digong lang talaga ang presidente na hindi nag-politicize ng dilubyo. Alam niyo, hindi totoo yan. Kasi nung nagkaroon po ng Yolanda, alam naman po natin, yung paninisin ni PRRD kay Pinoy noon. Kung ano-ano pang sinabi niya noon, siya pa mismo pumunta doon sa Yolanda. Na sa akin palagay, in my opinion, naging chance yun ni PRRD para pabagsakin si Pinoy at para iangat ang kanyang pangalan, mga kababayan, in my opinion. So, maling sinasabi nito ni Maricar na hindi pinoliticize ni PRRD ang kalamidad. Ngayon, ito pa sabi niya, yung picture ni PBBM, sabi niya, the look on your face
when you can almost taste your brain fry and your liver rot. Halitosis. Nakalagay hashtag halitosis. Pati ba naman yung kalusugan, alam niyo yung gagamitin na panlait, pati yung kalusugan ng isang tao. And sana lang itong mga ito, huwag kayong makarama sa pinagagagawa nyo. And eto pa, may patama. Dun sa picture nakalagay, Hoy Bongbong Marcos, eto, singhutin mo. GAGO kang, bangag ka. Tapos sabi ng Maricar, ay, may mata pala ang pulbo. So, nakakasama po ng loob mga kababayan, na imbes po na tumulong sila, ganyan po ang ginagawa nila. Eto nga yung naisip ko, tinatanong ko ang sarili ko, totoo ba ang 32 million DDS? Tignan nyo po, kung totoo ang 32 million DDS, kahit 5, hindi sila nakapag-kolekta ng pwedeng i-donate sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. On the other hand, itong mga kakamping na pinamunuan nila Atty. Lenny at ng Kaya Natin to Movement, nakalikom ng mahigit 21 million pesos para po itulong sa ating mga kababayan dyan. Puro yabang kayo mga DDS, puro kayo panlalait, pang-iinsulto, pero wala namang kayong itinutulong. Ako natutuwa lang ako, ito ibabahagi ko sa inyo. Natutuwa ako dahil ang gobyerno natin ngayon at ang angat buhay ni Atty. Lenny Robredo nagtutulungan. Akalain mo isang ahensya ng gobyerno, ito po, yung PAGCOR ay nagpadala ng kanilang donation, government agency po yan, nagpadala ng kanilang donation through Angat Buhay para sa mga kababayan natin sa Bicol. At hindi po yan pinigilan ni PBBM. Basta makakatulong at para sa kapakanan ng ating mga kababayan, gagawin, magtutulungan. So nakakatawa po ng puso. PAGCOR, ahensya ng gobyerno, sa Angat Buhay nagpadala. Bakit hindi sa Office of the Vice President ni VP Sara, mga kababayan? And again, kung totoo yung 32 million, bakit hindi kayo mag-ambagan para tumulong? Bakit puro pang-insulto, pangutya ang ginagawa nyo? Ito lang na-realize ko mga kababayan. Talagang hindi na talaga natin sila maaasahang tumulong kasi meron ako nakitang isang post na nagpaalala sa akin na sa tingin ko ang layunin talaga nila is magalit yung mga tao, magutom, mapagod, para magalit ang mga tao sa gobyerno. Bakit ko nasabi? Tingnan itong statement ni Trixie Cruz Angeles. Sabi niya dito, ayan, basahin niyo po. Number 18, no, sa pagkakaalala ko, hindi ko na kasi makita. Sabi niya, Mr. President, gutom na kami, pagod na kami. No? Pakibasa na lang, andyan naman. Iyan po yung pagkakaalala ko. So parang gusto nila na itanim sa utak ng mga tao na pagod tayo, gutom tayo, magalit tayo sa gobyerno. Yung ba ang layo ninyo? Kaya ako, hindi ko na inaasahan na tutulong yung mga yan sa government. Kagaya ng ginagawa ng mga kakamping, kagaya ng ginagawa nito nila Senator Kiko Pangilinan at saka nila Senator Bam Aquino na tumutulong sa abot ng kanilang makakaya para maibsan ang bigat or ang hirap na nararanasan ng ating mga kababayan dyan sa Bicol para na sa ganun hindi sila magalit at hindi sila mapagod, magutom. Dahil again, kapag ang mga tao pagod, gutom, ang galit niyan itutuon sa gobyerno. Ang galit niyan ipupukol sa Pangulo, sa administrasyon. Kaya hindi na ako aasa na ang mga DDS na to ay tutulong dahil sa tingin ko yun ang layunin nila. Dahil tignan nyo nga po yan. Yan ang statement ni Trixie. Noong maisog rally nila yan. So doon ko na-realize na parang eto ba yung gusto nyo na makondisyon ng mga tao sa mga ganyang negatibong bagay para laging magalit sa gobyerno, para patalsikin na naman ng gobyerno, na imbis na irespeto nyo, patapusin nyo hanggang 2028, yan ang pinagagagawa nyo. Doon ko na-realize mga kababayan. Ito pa, sabi dito ng isang, I think troll account to, hindi marunong magpresidente, suyop lang ang expertise ni Kuting. May nakalagay, every time there was a crisis, PRRD displayed outstanding leadership. This current president shows utter incompetence, hindi marunong magpresidente. Binababa nila si PBBM, inaangat nila yung idol nila. Sabi pa dito ni For the Motherland, Mr. President, marami na pong binaha, wala ka pa ring aksyon. Nakadepende pa rin po ba sa amatsyo, Mr. President? Hindi totoo yung sinasabi nito ni For the Motherland. Tignan niyo po yung Office of the Presidential Communication, yung page nila. Doon ko nakikita yung ginagawa ng gobyerno ni PBBM. Ito pa, yung kaninang live na pinakinggan natin,
inedit nila yung picture ni PBBM pati po ni First Lady. Ito, inedit din, inilagay na lubog sa baha at mata lang or ulo lang nakalutang. Sabi dyan, yung 9.4 billion pesos ang flood control project sa Bicol, pero anong nangyari? Stay strong mga kababayan natin sa Bicol. So sa tingin ko, ginagawa talaga nila ito para magalit ang mga tao sa administrasyon. Alam nyo, si Rapi Magno, yung head ng Angat Buhay, isa sa mga pinakamataas na posisyon doon. Natanong siya kanina sa interview na napanood ko kung ano masasabi niya doon sa mga flood control daw. Kahit siya kakamping at taga-Angat Buhay, sinabi niya, walang magagawa talaga ang flood control dahil sa tindi, extreme amount or massive amount ng tubig na bumuhos sa Bicol, na parang sinasabi niya kahit anong flood control walang magagawa. Yung po taga Bicol po talaga yon at matagal na siyang nakatira sa Bicol at nararanasan niya na kada uulan doon. Pero ito po hindi nila inaasahan dahil sobrang dami po ng tubig talaga na ibinuhos. So hindi niya hinahanap yung flood control at hindi niya sinisisi ang gobyerno ang flood control. Kakamping po yun head ng Angat Buhay mga kababayan. Pero itong mga DDS na ito, na hindi ko talaga maunawaan. Sila ang isa sa mga sumuporta kay PBBM ng 2022, pero sila ngayon ang sumusubok, in my opinion, sumusubok pabagsakin at pangitin ng imahe ng Pangulo at ng administrasyon. Sobrang hindi ko sila talaga maunawaan. Ang France, kamakailan lang, nakita nyo sa balita, kung kayo na nanonood ng mga international news, binaha din sila, lampas din ng mga bahay at halos kalahati ng mga building nila. First world country yon mga kababayan, mayamang bansa ang France. Doon ginanap ang 2024 Olympics, pero binabaha pa din. Hindi umubra ang flood control nila kasi climate change, global warming. Yan po ang nangyayari. So parang sinasabi niya, kahit may flood control, talagang hindi po kakayanin. Kasi kahit nga po mayamang bansa, Amerika, binabaha din talaga. Tayo pa kayong Pilipinas, may flood control pero hindi po talaga kinaya dahil sobrang lakas ng buhos ng ulan, no? So, ayan mga kababayan, ayan ang pinagagawa ng mga DDS ngayon. Talagang kaya nasabi ko siguro orchestrated ito, parang grand orchestra to attack the administration at papangitin ng imahe ng mga taong tumutulong. Tapos mag-edit sila ng mga ganyang picture. Tapos makikita mo ito, nakalagay, sabi dito ni Leo, who is the better leader? Talaga naman, sa panahon pa ng bagyo, may sakuna, nakuha nyo pang politikahin, i-politicize ang mga gantong kaganapan sa bansa natin. Diba, imbes na tumulong muna kayo. Tapos ito sabi na Reis, ito nabasa ko na, ito rin yung parang script kanina ni Maricar. The face of failed man, hindi kaya, hindi talaga alam magpresidente. Tapos yung picture ni PBBM. Tapos ito, kay Kaloy, anong walang budget, hashtag GAGO ka, bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Ang hashtag, ayan, nakalagay. Kayo na lang magbasa. Diba, sobra namang pambabasos ng mga ito. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sila sa paglilink nila kay PBBM dyan sa pulburo na yan at paggamit nila ng term na bangag. Wala silang tigil sa ganyan. And then, eto naman si VP Sara. Sabi niya dito, Marcos administration malaki ang problema. Grabe, part ka ng administrasyon, VP Sara. Part ka ng gobyerno. Parang ikaw pa ang humihila sa gobyerno or administrasyon na kinabibilangan mo. At ito mga kababayan, pakinggan natin si Harry Roque. Ito. Bangag ka ba? Hindi namin sinasabi na bangag ka na nga. Pero kinakailangan sagutin. At ang pinakamabuting sagot ay ang hair follicle test. O, dating kakalimutan ha. Hindi na sila tumigil sa ganyang issue. Ganyan at ganyan pa rin paulit-ulit sila. Ganun pa rin po ang bukang bibig. Lahat sila pare-pareho. Talagang dinidiin nila sa mga Pilipino. Yung issue ng pulburon, yung bangag-bangag na yan, paulit-ulit sila dahil sinasabi ko nga po sa inyo, ang kasinungalingan, kapag pinaulit-ulit, nagiging tunog at nagmumukhang totoo. Paano po tayo magkakaroon ng amor sa kanila? Paano tayo matutuwa sa pinagagagawa nila? Nasa kalagitnaan tayo ng sakuna, maraming nasalanta, na humihingi ng tulong, pero inuuna nilang mang-insulto at mambastos, puro batikos. 32 million daw sila pero hindi sila nakalikom ng kahit 5. In my opinion, wala po akong nakita na donation drive na ginawa nila
para tumulong sa ating mga kababayan. Inuuna nila yung hatred, yung mga pakikipag-away, pang-aaway, at paggawa ng kung ano-anong content para papangitan ng imahe ng Pangulo at nila Atty. Leni Robredo na tumutulong. Kaya nga sabi ko sa inyo, buti pa si Senator Bam Aquino at saka si Senator Kiko, kahit naging rival sila ng PBBM, tumutulong sila sa ating mga kababayan na maibsan ang hirap na nararanasan nila. Dahil, again, uulitin ko sa inyo, kapag po hindi naibsan ang hirap na nararanasan ng ating mga kababayan na salanta na apektuhan ng bagyo, magugutom sila, mapapagod sila, magagalit po sila sa gobyerno. At yan po ang gusto nating iwasan. Dahil alam niyo naman po, mahirap yung naranasan nila. Kaya kailangan tulungan din natin ng gobyerno, magtulong-tulong tayo dito. Ganun po sana tayo dapat. Hindi puro politika. Uulitin ko, tayo pare-parehong Pilipino. Magkakaiba man ang ating paniniwala sa politika, pare-pareho po tayong Pilipino na sana sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, maging handa tayo na tumulong. Kung gusto po nila, sana mga DDS na ito na bumatikos, unahin po muna sana nila yung pagtulong bago ang batikos. Dahil may mga nangangailangan po. Kahit naman sila ang masalanta, tutulungan din natin sila. At tutulungan din sila ng gobyerno dahil mga Pilipino sila. Sana ganun po yung mindset. Makakakita ka ng mga gantong post, sisisihin pa ang mga kakamping. Ang sabi, the silence of the Pinklawan versus Bongbong's administration is so telling. Walang prinsipyo, walang ideolohiya, kailangan lang manatili sa taas mga elitista, ang nangingibabaw, puro na lang pera-pera, bagong Pilipinas. Sabi pa dito ni Boy Patatas, Marcos haters noon, Marcos defenders na ngayon. Nabibili nga ng pera ang prinsipyo, oo, ikaw yan. Well, unfortunately sa inyong mga DDS, kaming mga kakamping, hindi po nabibili ang prinsipyo namin. Marunong lang kaming tumanggap ng pagkatalo namin, marunong kaming rumispeto sa nakaupo, at higit sa lahat, marunong kaming makipagtulungan. Lalo-lalo na kumpara sa kapakanan ng mga Pilipino. I'm sorry to say, hindi ko lang, bilang kakamping, hindi ko lang po talaga kayang sumuporta sa isang Duterte presidency. Kahit sino pang manalo dyan, susuportahan ko. Hindi ko lang talaga kinaya yung nangyari nung nakarang administrasyon, mga kababayan. I'm being honest right now. No? May respeto ako, pero kung ang isang pinuno wala namang respeto sa akin bilang Pilipino, pinagmumura tayo mga Pilipino, kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi, kung sino-sinong pinapakulong gamit ang mga gawa-gawang kaso at kasinungalingan, paano ka matutuwang sumuporta doon? At yung pong mga bagay na yan, hindi ko nakita kay PBBM. Wala siyang pinakulong na kalaban sa politika gamit ang kasinungalingan. Hindi niya binabastos ang mga Pilipino. Hindi niya gino-joke ang mga Pilipino. Hindi niya pinagmumura sa kanyang mga speech. Seryoso siyang nakikipag-usap sa mga Pilipino. Seryoso ang mga polisiya niya sa bansa at maka-Pilipino. Makabayan, makabansa. Kaya kahit naging rival kami noong 2022, sumusuporta kami sa kanya ngayon. Dahil kaya namin siyang mahalin at kaya namin siyang suportahan. So kung sinasabi ng mga DDS na bilang prinsipyo namin, hindi po totoo yan. Kami lang talaga yung mga tao na kayang sumuporta sa dalawang pinuno. Kayang magmahal ng dalawang pinuno na nakikita naman namin na nagtatrabaho at gumagawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang para sa ating mga Pilipino at sa bansa. Hindi naman ito kasal na sa isang tao ka lang pwedeng magmahal or sumuporta. Ito pa pagsuporta sa mga pinuno natin sa bansa. Kaya wala pong illegal sa ginagawa namin kung kami sumusuporta sa dalawang tao o nagmamahal ng dalawang pinuno. Hindi po illegal yon at hindi po mali yon. Higit sa lahat, hindi namin kayang gawin ang ginagawa ng mga DDS na puro disrespect po ang laman. Ito pa mga kababayan, kayo na lang pong bumasa. Ayan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, sa tingin ko, this is an orchestrated attack sa admin ni PBBM. Anyway, para tapusin ang video na ito mga kababayan, sa kabila po ng pinaggagawa nila, sa kabila po ng mga kung ano-anong pag-atake at content ang ginagawa nila, disrespect, masasakit na salita, at mga issue na binabato nila kay PBBM sa admin at kila Atty. Leni sa mga tumutulong sa gobyerno, ano pong napala nila? Wala. Hindi nga gumagante si PBBM. Pero ito po, tignan nyo mabuti.
mas tumaas pa ang ratings ni PBBM at bumaba po ang ratings ni VP Sara dyan. I think yan ang resulta ng mga pinagagagawa nila. Nag-e-effort sila, nagbubuo sila ng energy, siguro gumagastos din sila. Pero anong nangyari? Wala silang napala. Lalong bumaba ang ratings ni VP Sara at tumaas ang ratings sila PBBM. Ibig sabihin lang nito, hindi na umuubra ang kanilang padale, ang kanilang estilo. Hindi na po natutuwa ang mga tao. Umay na. At yan po ang realidad ngayon, mga DDS. Sana mamulat na kayo. Dahil talagang mapapag-iwanan kayo ng maraming Pilipino kung hindi kayo magbabago ng estilo nyo. Puro hinanakit, puro hatred ang nasa puso nyo. Walang pag-usad dyan. Pwede naman kayong mag-call out or bumatikos kung gusto nyo, pero sana wag nyong bastusin. Wag maggawa ng kasinungalingan, wag magpakalat ng hindi totoo. Kasi nakikita namin, it's evident, it's obvious. Gusto nyo lang patalsikin si PBBM at gusto nyo lang ipalit yung mga idol nyo. Which is wrong. Hindi tama yan. Matuto kayong mag-intay hanggang 2028. Rumispeto kayo sa nakaupo. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Kung ikaw ay nakarating sa part na ito ng video, maraming salamat. Sana i-like mo ang ating video na mas marami pong makakita ng aking mga binahagi at makapag-comment ka. Sana may takeaways ka at may natutunan or kahit paano may napala sa aking content sa araw na ito. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.